Yo, what's up kakamay? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. At dito ako ngayon sa mini kwarto namin. So naka-Japanese style tayo. Tulad kina Japper, nasa saig. So hindi na natin lagyan ng double deck o single bed kasi ano pa yun, konsumo di espasyo pa. Late lang ng kwartong to. So yun, 3 days na lang may tapos yung challenge natin. At ito, konting gulong na lang may point something na lang, mag-credit na tayo sa $100. So congrats sa mga kasamahan ko, kay Boss Jason, kay Kahaw, kay Kuya Tubal, kay Paring Ulin, at kay Tita Biang Gulay. At hopefully makahabol si Tita Biang at makagraduate kami ng 100. So kumbaga napapahuli na lang siya ng Tita Biang, pero kaya yan within 3 days. At yun nga, bagong ligo tayo may against to sana sa guidelines o sa rules sa world community. Dapat ilang araw ka dapat na nakatingga, hindi ka nagligo. So ako may medyo napansin ko na medyo galing ako sa labas, panay akong labas, so medyo pa-expire na, so kailangan natin maligo. So yun. At siya nga pala meron ako nakita na post ni Japper 1 day ago yan, may tungkol kay Boy Maas. So magbibigay lang ako ng magkaganto lang ba ako, or magbibigay ako ng hindi ko alam kung opinion ba or basta may sasabihin ako sa inyo. So nung pinost si Japper si Boy Maas is pinapanood natin yan, pero hindi regular. So kumbaga sumisilip tayo. So kumbaga pumutok ng channel niya meron nag-viral dyan sa YouTube channel niya. Pati sa Facebook hindi ako masyado natingin eh. So meron siyang channel doon. Okay yung views niya doon. At alam niyo naman na sa YouTube lang tayo mostly naka-focus. So meron akong panood na mga vlogs ni Boy Maas na okay takbo, naging nag-million views. Ayan mayo. So yan po yung niya mga vlogs, at umabot na sa 300,000 subscribers count niya. So nagtaka lang ako kasi nakasubscribe ako diyan na wala nang although may problema sa notification sa YouTube na hindi na siya nagpa-pop up. Minsan napapasilip ako sa mga channel. So isa yun sa sinisilip natin, si Boy Maas din. So nagtaka lang ako ang tagal ng walang upload. So ang akala ko may problema sa channel, baka na demonetize or some like na merong basta violation. So ayun nangyari is meron lumabas na vlog sa Facebook. So pinakita niya yung sitwasyon ni Boy Maas at nagkwento si Boy Maas dun. At syempre sa vlog din pa rin Kabungot, nagkwento rin doon. Although Bisaya siya, may naiintindihan lang tayo ng konti. In-explain niya kung paano nangyari sa channel niya. So sa Facebook na-restrict, nawala na yung dati niyang channel. So nag-create siya ng bago. So nung nag-viral siya kay Batang Pasaway, nag-create siya ng bagong page, siya na mismo na nag-create. So nag-viral siya tingnan niyo kung gaano kalakas yan. Dalawang video lang yan. 900,000 tasing sa 100,000. Basta 100,000 ang views. Kaso lang short video yan. So ang followers niya dyan may 133k. Isipin yung 100,000 kagad. At meron din ako nakita na hindi ko alam kung poster yan na isa. Dalawang page ng Boy Maas 2.0. Yung isa nasa less than 100. So hindi ko alam kung kay Boy Maas yan or sa ibang tao, para alam mo yan maki-ride ganun ang sistema dito. Pag may mga event na ganyan, nagra-ride nagki-create ng channel para sila mag-subscribe. So baguhin niyo yung estilo niyo alam mo yan, 2024 na ngayon. So imbis na tulungan yung tao, wag na kayong gumawa ng account na nagpapanggap kayo na si Boy Maas or ibang content creator para mapunta sa inyo yung followers o So tas kukunin yung video nung original content creator tas i-upload nyo sa page nyo. So parang kawalang hiya naman yun. So ngayon
Kaya ito nangyari kay Boy Maas. Yung YouTube channel niya, hindi pala siya parang nagma-manage, parang may manager based dun sa sa pagkakaintindi ko sa Bisaya pa sa usapan nila na sa vlog ni Paring Kabungot. So, yun ang ang disadvantage niya ni Boy Maas. So, ang problema naman dun sa nag-manage, hindi naman tinuro kay Boy Maas yung basic ng pag-navigate ng YouTube channel, pati yung Google, lalo na yung Google AdSense mga kung saan yung kasi ang sinasabing wallet ng sahod. So, dun napupuntahan sahod mga. So, dapat yun ang dapat sinisecure ng isang content creator mga yung Google AdSense. Kasi, pag once na hindi sinecure yun, malamang sa malamang, pag nagkaroon ng access, pwede niya baguhin nyo doon yung bank account. Which is, yun nga nangyari yata kay Boy Maas. Wala siyang bank account, baka pinarade niya sa iba. So, pupuntahin doon sa tao na may-ari ng bank account. At yun nga, ang nangyari, later on, so nawalan siya ng access doon sa YouTube channel niya at napunta yata sa ibang tao. So, ganun nangyari. Kaya hindi siya nakapag-upload. At sa Facebook naman, na-restrict, natanggal. Kaya yun. At hindi ko alam mamayang regarding sa payout doon. Baka doon sa isang tao lang din sa nagmamanage. So, ganito kasi mamay. Sa mga individual, lalo sa mga manonood natin at sa mga kapwa nating content creators, wag tayo wag natin pasok sa sarili natin manglamang tayo sa kapwa. Pangit yun kahit nasabihin natin na na wala nakakita sa inyo or hindi kayo nasisita. Alam mo yun, kumbaga isipin nyo na lang yung gagawin yung bagay na what if na gawin sa inyo yun ng ibang tao. So, anong mapipil mo? Anong mararamdaman mo na ganun ang ginagawa sa iyo? Kumbaga, ilagay mo sitwasyon mo sa taong gagawin mo ng hindi maganda. So, pangit, di ba? So, ganun siya mamay. Kaya doon sa gumagawa ng hindi maganda, so, sabi nga yung karma, na andyan lang. So, kumbaga, hindi natin alam kung kailan mag-strike. I mean, pero as much possible, huwag nating antayin na nakarmahin pa. So, kumbaga, do what is right sa sarili mo, pati sa kapwa mo. I mean, para magkaroon ka ng asset sa sarili mo, pati sa ibang tao na makapag-reach out ka sa strength mo. Kasi may mga tayong individual kasi meron tayong mga skill set. So, meron tayong kalakasan sa kumbaga talent. Kumbaga na kailangan ng ibang individual ng serbisyo natin. So, ganun siya. Huwag tayong mag-take advantage ng tulad ng ginagawa ng iba. So, lalo na doon sa mga may access, lalo na sa YouTube channel. So, isa ako sa nag-troubleshoot, pero never ko tinake advantage may yung opportunity na pasukin yung mga account without the knowledge. Kasi alam ko, yung nagpapa-troubleshoot sa akin may walang mga knowledge regarding sa YT, sa AdSense, sa Google. So, kumbaga, full potential ko kung ako gagawa ng hindi maganda, malamang sa malamang todas yun diba? Limas yun at hindi biro yung dumaan sa atin ng mga account, madami, sobrang dami at hindi biro yung mga amount. So, ganun siya. Nasa tao talaga yung paano niya i-handle yung mga bagay-bagay at pipiliin niya na gumawa ng maayos at tama sa tamang pag-iisip kasi yung mga gumagawang hindi maganda at nag-decide at nagnalamang sa kapwa is po yun, hindi nag-iisip na maayos yun at baka may tama sa ulo yun. So ngayon na nandito na, parating na si Boy Maas natin sa community at syempre baka mag-collab siya na Japper dyan. So yun, mapupunta si Boy Maas or mag-guide si Boy Maas sa mga bagay-bagay sa proseso dito sa social media, lalo sa pag-account ng kanyang ng YouTube channel, yung social media account. So mag-guide siya ni Japper at
yun, para matutunan niya kasi alam niyo mga may, ako as a troubleshooter, lagi ko yan lagi ko siyang ina-advise doon sa mga may hawak ng channel na kailangan nyo matutunan yung basic na pag-navigate, basic information sa YouTube, sa Google AdSense kung para siya i-troubleshoot or paano nyo titingnan para at least hindi kayo malinlang, hindi kayo maisahan ng sino man kasi kumbaga nandyan lang yung mga hinayupak din sa tabi-tabi na gusto mag-take advantage sa tayo may mga knowledge sa technical. So ako may knowledge ako konti pero hindi ako bihasa kahit pa paano na ipo-provide natin sa mga tao yung yung kailangan nilang kumbaga solusyon doon sa problema sa social media account. Pero hindi naman lahat mga so madami din tayong sinablay kasi hindi na kaya ng powers natin. So yun, kaya yun sa mga content creators yan at yun, basic knowledge, basic navigation, basic information dapat matutunan nyo yan. So ang mahalaga kung mahalagang gawin nyo pag hindi nyo kabisado kasi di ba nagbabasa kayo, nagse-search kayo sa YouTube sa mga tutorial, pag hindi nyo na intindihan once na in-execute nyo, pwede kayo magtanong. So ako pwede nyo pagtanungan, pwede nyo ako message. So anytime kung hindi makapag-reply, so later magre-reply ako kasi nababasa ko naman po yan So hindi tayo yung no pansin. So hindi tayo gumagawa ng ganun. Namamansin tayo may lagi. Lalo pag kailangan yung pag may alam naman tayo dun sa ito-troubleshoot. Why not may? So yun ang natin, parang tulong na lang natin. So pag may mga complication may sa YouTube channel, doon tayo nagpapabayad. So kaya 'di ba binroadcast ko na may TF sa pag-troubleshoot. So yun, pag once na nagpa-check up sa akin ng channel, so may bayad na po yun kasi checkin natin lahat ikutan natin. So hanggang sa YouTube, sa Google AdSense, tapos pag once na tayo nag-hold ng parang manager ng account hanggang sa ma-monetize, makasahod, tapos saka natin i-release. So yun, may bayad yun kasi parang parang style nani ba, nag-aalaga tayo ng accounts. So ganun siya kaya yun, sa mga simple lang na katanungan, walang bayad yun So baga message nyo na ako, sagutin natin yan pag may time tayo. So pwede nyo ako tawagan pag hindi naman ako busy sumasagot ako sa mga tawag sa ganung inquiries. So alam niya ng mga tao na nakakausap ko. So that's it hopefully makita natin si Boy Mamay personally kasi may plano din ako na hindi ko alam nag-usap na kami Tito Pogs nung nakaraan, di ba? Plano kami na mag Laguna Loop tapos sa Buana mag-stay doon ng ilang araw at nabanggit ko na rin kay Japper na one of these days baka makapunta ako sa Buana. So sa kanya kasi wala man tayong problema sa kanya. Wala tayong hindi tayo yung sinasabi na may bad records. So yun. So may naman kami ni Japper kahit pa paano constant communication from time to time. Hindi lang kami araw-araw nag-uusap pero at least may communication. So one chat away lang kasi yan Mami. yung taong kasi nabubuli ako. Ito kasing taong to si Japper Mamay. Talagang madaling madali bang may advice tas matulungin. So yun, pag wala masabi Mamay bilang kaibigan Mamay. So yung mga nag-iisip ng negative things about him, kaliwali. Bahala kayo dyan. So yun lang Mamay. At hopefully yan, laging pinapaalala ni Bidogs na yun nga, don't skip ads.
sa lahat ng, ng mga vlogs na pinapanood nyo. So, hindi lang po sa akin, sa mga lahat ng content creators na sinusuportahan nyo po. Bye-bye!